Naku, nawawala at hindi nila malaman kung nasa na ang di umano'y mga naging biktima ni Kibuloy. Yan po yung sinasabi ngayon ni alias Amanda at yung kanyang abogado na yung mga naunang nagreklamo laban kay Kibuloy biglang nawala na hindi nga malinaw kung ano ang nangyari sa kanila. Sila ba ay naging biktima na ng Angel of Death ba yun? Death ano? Meron daw Angel of Death eh. Talagang matindi ano ah. Ngayon, meron pong panawagan si Amanda sa mga excuse me po, sa mga kasama niya o mga naging biktimang katulad niya. Ang kanyang panawagan ay lumabas. Pakinggan po ninyo itong report nang magpa-interview sila sa media. Ayon sa mga abogado nito, may mga iba pang biktima at complainant dati na nauna sa kanya na hinaras at bigla na lang umanong naglaho at hindi na nila alam kung ano ang nangyari sa mga ito. Nandito na po yung kaso. Sana po yung ibang biktima lumabas at maglakas ng loob. Sa sobrang tagal ng panahon na nandito ako, hindi po ako bumitaw. Lumapit kayo sa Department of Justice para matulungan namin kayo. Ayun no? Yung kaugnay ng development ngayon sa kaso laban kay Kibuloy. Maganda pala. May tsura pala. Maganda pala talaga si Amanda. Ayun no? Yung face mask niya eh, lutang pa rin yung ayos na mukha niya. At bata pa siya rito ah. Ayan oh. Di ba? Bata pa siya dyan oh. Yan na yung mukha niya oh. Di ba? May tsura siya. Sabagay, hindi naman magiging member o yun ng pastoral. Kung hindi magandang bata. Eh di umano, sabi nitong si Amanda, eh biktima siya. 17 years old. Eh ngayon yata ay 27 years old na. So 10 years ago. O isipin mo, ganyan ang mukha niya, 27 years old. Eh di lalo na nung bata-bata pa ito. Lalo na nung 17 years old. Kaya pala pinanggigilan siya. Wow. Kung totoo yung mga bintang niya laban kay Kibuloy. Eh, maganda talaga yung bata. Kasi nung harap niya sa Senado, nakatakip ng yung face mask niya, halos walang makita sa kanya eh. Pero ngayon, ibang-iba na dahil yung buhok niya nakataas pa, nasa gilid pa. So, lutang yung kanyang mukha. Kahit na may face mask, makita mo pa rin pati yung kutis niya mukhang okay naman. Maganda, madalit sabi. Eh, kung totoo, hindi naman niya papatulan ni Kibuloy kung hindi maganda. Diba? Yan ang mahilig daw sa mestiza yan eh. Kita mo yung mga di umano'y biktima taga Ukraine, US at saka Russia, di ba? So yan ang kanyang panawagan. Kayo daw po na mga naging biktima rin katulad niya, lumabas na kayo, huwag na kayo matakot. Ito na raw yung panahon. Magsama-sama kayo para lalong lumakas ang kaso laban kay Kibuloy at matapos na nga naman ang matitinding trahedya na nangyari sa mga kabataang minor de edad. Kasi yung 17 years old, minor din po yun. Ang mga babae, di ba? Pagdating ng 18 years old, saka pa lang yan, pwedeng sabihin mo nang hindi na yan bata, dalaga na talaga yan. Kaya niyang ipagtanggol ang kanyang sarili. Alam na niya ang kanyang gagawin at dapat gawin. At makakaiwas na sa mga maling pagsasamantala ng kung sino man. Kaya nga napakahirap pagka minor de edad eh. Qualified human trafficking talaga yun. Kung gagamitin nyo sa kung ano-anong serbisyo. At saka sexual abuse, mabigat na kaso yan. So, ewan ko, sana po nakikinig yung mga alice victim. Dito sa Pilipinas, baka magdalawang isip pa rin silang lumabas. Pero kung mayroong assurance, sabi ng attorney, magpunta raw sa DOJ, tutulungan kayo. DOJ, NBI, PNP. Kumaya kayo dun sa limang na-rescue ng PNP. Nasa PNP na nagsasalita na sila. Paghahanap ng katarungan, may kasamang sakripisyo at tapang. Yan ang advice ko. Kailangan may tapang, may sakripisyo, ang paghanap ng hustisya. Hindi pwedeng yung paghanap ng hustisya, ipagkakatiwala mo sa iba o iaasa mo sa iba. Kung ikaw ang di umano'y biktima, ikaw ang number one may karapatan. Ipagtanggol mo ang iyong sarili. Lalo na sa panahong ito. Na si Kibuloy, na sinasabi niyong ng biktima sa inyo, ay bumagsak na sa kamay ng batas. Nakakulong na siya. Yan na yung tamang panahon. Yan ang madalit sabing gusto sabihin ni Amanda. Na lumabas na,
yung mga iba pa. Ang problema lang, yung iba daw na mga nauna sa kanya nawala. Ano kaya nangyari sa kanila? Buhay pa kaya sila? Yan ang dapat alamin ng PNP. Di ba sabi ni Colonel Hansel Marantan, nakatanggap din sila ng ganyang report, na nawala na ng parang bulalang. Kasi nga may banta na pati yung pamilya dinadamay kapag kubanta, kapag nagsalita sa kung ano ang nangyari sa kanilang buhay. Grabe. Grabe, ano? Biktima na, tinatakot pa. Ang lupit nila. Biktima na, patuloy pa rin. Binibiktima, ganun ba? Ang usapan, ang lupit So, any comment, reaction sa mga bagay na ito? Ito yung mga issue po. Wala namang personalan dito. Total nasa korte na yung kaso, papabayan natin sa korte. Ating aabangan lang yung mga development na ganito, kung may lalabas na bagong complainant, o kung saan siya ikukulong, ano yung mga galawan ng mga lawyer, yan pwedeng pag-usapan. Pero yung trabaho ng korte, hindi pwede natin paunahan. Alam natin ng limitasyon ng media, ng vlogger, at ng tayong lahat ng mga Pilipino. Kapag ang kaso ay nasa korte, iba na ho ang hindi natin silang pwedeng paunahan. Susundan lang natin yung galaw kung naaayon sa proseso, naaayon sa lahat, ayan ang aabangan natin. Pero pagka may pagka-VIP ang dating, or parang nagagamit ang influensya, huwag naman sana, ay balita po yun. Hindi natin pwedeng palampasin. Kaya magpapatuloy kung ilang taon ang trial, kung ilang taon ang paglilitis ng ating obligasyon, bantayan ang update na ito, ang kasong ito. Isa po ito sa pinaka-controversial na kaso sa ating bansa. Dahil isang pastor, isang relihiyon, ang binintangan, kinasuhan, inakusahan ng hindi lang isa, marami. At dadami pa na di umano biktima o nabiktima. Kaya mahabang usapan ito. Huwag kayong magsasawa. Pagdasal natin na magtuloy-tuloy ang katarungang hinahanap ng mga alleged victim. Maging pantay-pantay ang batas. No one is above the law sa kahit anong sektor. Kahit pastor pa yan, kahit bilyonaryo yan, ang isang pangkaraniwang tao na di umano'y biktima, ganun din ang kanyang karapatan. Mahirap at mayaman, iisa ang karapatan sa ating batas. Iisa ang karapatang irespeto ang pagkatao, ang kailang kakayanan at kaalaman. Huwag abusuhin. Huwag samantalahin. Di ba? Yan po yung ating mga paalala. Please like, subscribe, and follow sa ating mga channel kung hindi pa. Dito sa Mike Abe Opinions.